Alas 3 ng madaling araw nito. Tahimik ang eroplanong sinasakyan namin dahil karamihan ay tulog. Pero isang announcement lang ng piloto, biglang nagising yung takot ko. Hi guys, this is Live, Love, and Travel Stories, and welcome to our Bukidnon trip, part 1. So ayun na nga guys, nagkaaberya ang sinasakyan naming eroplano. Ito ay connecting flight from Puerto Princesa to Manila, then Manila to Laguindingan Airport. 12:30 AM kami umalis ng Puerto Princesa at dumating ng 1:30 AM sa Manila. And 3 AM nag-start na ulit kaming sumakay ng eroplano. Pero ilang minuto pa lang kami nakaka-take off nang biglang nag-announce ang piloto na babalik daw kami ng Manila. Grabe. Dito talaga tumibok ng malakas ang puso ko. Siyempre unang pumasok sa isip ko, may problema ba yung eroplano? Pero ilang minuto lang ang lumipas, may announcement na ulit ang crew. Ayon sa kanila, may problema raw sa Laguindingan Airport, kaya kailangan naming bumalik. Apologize for this inconvenience. This is due to technical problem in Laguindingan Airport which forced us to go back to Manila Station. Thank you for your kind understanding. Napanatag naman ako kasi hindi naman pala sa eroplano yung issue. Pero aminado ako, may pumasok pa rin sa isip ko na baka binawi lang yung unang sinabi para hindi naman kami magpanik. At alam ko, protocol talaga to at dapat kalmado lang din talaga yung mga crew ng eroplano para hindi magpanik yung mga pasahero. Pero ayun na nga, pinababa na kami ng eroplano pagbalik ng Manila at pinadiretso na agad kami sa bus. So akala ko ibabalik kami sa terminal pero nag-stay lang ang bus sa gilid ng runway. Habang naghihintay, naisip ko, wala namang kaming hinahabol na oras sa Bukidnon pero napaisip din ako anong oras kaya kami makakarating ng Misamis. Hindi ko na malayan yung oras at napaidlip din talaga ako sa loob ng bus. Hanggang sa ginising na lang ako ng kaibigan ko. Kami na lang pala yung naiwan sa bus kasi karamihan sa kanila nakasakay na ulit sa eroplano. Doon ko talaga naisip, mukhang seryoso talaga yung naging aberya kanina. At tama talaga yung aking naisip na binawi lang talaga ng FA or ng crew kanina na may problema sa Laguindingan. Ang totoo, yung eroplano talaga na sinakyan namin, yun talaga yung nagka-problema kasi nagpalit lang naman kami ng eroplano at umalis din naman agad po yun. Pagbalik po namin sa eroplano, nagsimulang magbigay ng mga free drinks at snacks ang mga crew. Pero para sa akin, kahit wala ng snacks, ang pinaka-importante ay maayos at ligtas ang lahat ng pasahero. Pasama kami. Kaya naman, thank you so much Cebu Pacific para sa piece of air na to, sa travel na to, at sa safe na paglipad papunta sa isa sa mga dream destination ko dito sa Pilipinas. Ito ang Bukidnon. I walk through rain.